Yan na nga sinasabi ko. Alright, for today's video, change oil natin itong Fascio. Tara, samahan nyo ako. Let's go. Yan. So ano ba yung mga kailangan natin gamitin pag nag-change oil? So una sa lahat, kailangan natin ng langis. Ayan, meron tayong Yamaha lube na blue core. Ingat lang kayo mga pare kasi maraming peking ganito. Kaya kung sakaling bibili man kayo, dun na lang sa Kasa, Yamaha. Para sure ball tayo. So gagamitin tayo ng gear oil. Papalitan din natin ang ating gear oil. Genuine din to. Binili ko din to sa Yamaha Kasa. Then kailangan din natin ng imbudo para walang tapon. Then tayong planggana na salaan stainless yan. Para madali din nating malinisan, madaling matanggal yung langis kung sakaling gusto natin siyang linisan. Nagamit din tayo ng tools, Ayan. Kailangan natin ito, para pangtanggal ng nut dun sa ilalim. Ayan. So, tara, start na tayo. So, ano bang kailangan natin unang gawin, So, ang aking unang ginagawa, kapag nag-change oil ako, linuluwangan ko lang muna itong ating dipstick. Luwangan lang natin siya. Para kapag inopen natin yung ilalim, continuous yung daloy ng oil niya. So, gamitan natin siya ng 17. Payo ko lang mga pare, kapag naglulusan kayo ng mga ganyan, wag tayong gagamit nitong wrench. Pag maglulus tayo nito kasi baka masira yung gear nito sa loob kapag nagpwesto tayo kasi mahigpit yan So gagamit tayo ng breaker with extension para safe meron kang pwersa. So maluwang na siya. Gaypin lang muna natin ang ating langis kung anong kulay. Okay, may itim-itim na din naman na siya. 900 kilometers ang tinakbo nito. Itim na din siya. So isa pa palang kailangan natin na nag-change oil tayo is yung pamunas. Na huwag natin kalimutan yan. Para laging malinis ang ating paligid. Magandang magtrabaho kasi kapag malinis ang paligid. Kung napalusin mo na to, pwede mo na ngayon ilus din yung bolt na to. Ang size niyan 12. Saktong-sakto mga pa. Gamit ulit tayo ng breaker. Naluwangan na natin. So, ang technique dito mga pare, para hindi tumapon sa daliri nyo o sa gloves nyo yung oil. Itong bolt na to, habang iniikot ko yun ng daliri, pinupush ko siya. So, nararamdaman ko, maalog na yung ako. Tatanggalin. Perfect mga pre. Walang kalat. So, yan yung langis. Yeah. Malinis. Okay, so napansin nyo yan, wala nang tumutulo. So na-drain na nga natin ng completely. Pwede na natin ibalik itong ating bolt. Linisan ko muna siya. Kasi pa na madumi Sa ilalim kasi to. Hindi to masyadong nalilinisan pag nagka-carwash. Although binabrush ko naman siya. Then, punasan din natin. Alright. Tsaka natin ibalik ang bolt. Pwede na din natin siya higpitan. Ito. Ang langis na ating nakuha. Malinis. Kapag nag-change oil kayo lagi nyo din titignan yung langis kung meron bang mga alibaba like mga metal chips. So sa kalagayan naman itong langis na to mukhang wala naman tayong metal chips na nakikita. Maganda pa ang ating makina. Walang ibig sabihin, walang nagkakaskasan, walang tumatama, walang nagfi-friction. So malinis ang ating langis. Okay, that's a good sign. So sunod naman natin nagagawin, tatanggalin natin to, sisilipin natin yung filter. Ganun din, titignan din lang natin siya kung may mga metal chips ba, mga bagay na ganyan. So the same, lagi natin tatandaan kapag maglulusen tayo ng mga bolts na mga nut, wag tayong gagamit ng ratchet. Ang gusto kong gamitin lagi kapag luluwang tayo gagamit tayo lagi ng breaker. Para syempre maalagaan natin ang ating tools, hindi siya madaling masira. So para doon sa filter natin, gagamit tayo ng number 17. Alright, saktong-sakto. Ako, higpit yan. Di kasi natin pwedeng gamitin itong ratchet na to pang paluwang. Lalo na nakita nyo kanina, higpit pala Pag sakali pinilit ko, baka masira itong ratchet natin, yung mga gear niya sa mas lalong hindi mo na siya magagamit. Ay, pamunod. So, silipin lang din natin yung gasket kung pwede pa. Pwede pa naman ang ating gasket. Then, sisilipin din natin itong ating filter. Yung filter may kasamang spring. Diyan pumapasok itong filter. Naman ang ating filter, wala akong nakikita mga metal chips. So, lilinisan ko din to. Gagamitin ko din na panglinis is itong foam cleaner. Mabisa kasi ito pang tanggal talaga ng mga langis. So, linisan lang natin siya. Ayan, kita nyo naman, clear na. Malinis ang ating filter. Then, syempre, itong ating spring, linisan din natin siya. Ang pagbalik naman nito mga pare, okay lang naman kahit na ganyan. Baliktarin mo man yan, wala yung epekto. Pwede na din natin siyang isalpak ulit. Balik na natin ulit to. Pwede na natin gamitin to kasi
Maghihigpit naman tayo. Gagamitin na natin tong ratchet para mas mabilis. Paalala lang mga pre, no, sa paghigpit ng ating mga bolts, ating mga nut, iwasan natin ang over torquing. So siguro kung mahigpit na, pitikin mo lang, isa, pak, balik, okay na yan. Huwag mo nang tuluyan pa. Sasalpak na tayo ngayon ng langis. So bago natin gawin yan, balikan muna natin ulit ang ating ginawa, no. Lipin ulitin natin kung mahigpit na talaga yung ilalim. So silipin lang natin kung mahigpit na talaga yung mahigpit na. 17. Double check lang. Wala namang masama mga pre kung magdo-double check tayo. Okay, mahigpit na rin naman. Pwede na ngayon tayo salpak ng langis. Butas. Oh, yeah. Alright, tsaka na natin siya isalpak. Konting. So, tama na lang ba? Okay. So, all goods. Saktong nalilagay natin. May natira pang 100 ml. Oil check muna tayo mga pare. Sakto. So, sunod naman natin yung gear oil. No? Di ko nga na-videoan yung pagtanggal nito. Nalobat pa lang ating camera. So, bago tayo maglagay ng gear oil, luwangan lang muna natin ito. Kaya tuloy tayo ng breaker. Ginawa natin dun, no? Para hindi malagyan yung kamay mo. So ano lang natin siya, hand loose lang natin siya. Pusa nang lalabas ngayon ng gear oil siya. Nako, pumasok pa doon yung washer. Ganito washer. Dito ka. So yan lang natin siya tumulo, no? 1 minute. Tsaka natin ilagay ngayon ang ating bagong gear oil. Para matulungan din natin siyang madrain. So babaan mo lang yung side stand mo. Then pagilid lang natin itong ating motor. Pero lalay lang mga pre. Baha. Yan na nga sa sinasabi ko. Lalay lang. Okay. Natin dahan-dahan. Linisan lang muna natin. Balik na ngayon natin siya. Yup. Okay na yan. Check mo. Alam mo nang wala nang laman pag ganyan yung tunog. Diba? Tapos na nga tayong mag-change oil, no? Tapos na ang ating gear oil, tapos na ang ating engine oil. Susunod natin ang cleaning CVT. So abangan nyo yan mga pre. Palitan din natin ang ating brake shoe at saka ating brake pads. So abangan nyo yan sa mga susunod nating video. Let's go. Maraming salamat mga pre. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like, no? Thank you, thank you.